bumabati sa inyo ng isang mapaspalang umaga at patuloy na nagpapasalamat sa patuloy na patuloy at walang sawa ninyo bye-bye, manonood, pagla-like, share at pag-subscribe ng video nito ng One Heart Southern Baptist Church. Magpatuloy po tayo sa ating aralin. Ngayon po ay tatalakayin natin ang ika-11 aralin, The Growing Disciple, na merong pamagat na dapat ba tayong sumangguni sa mga espiritista, albularyo o mananawa. Ang ating pong saligan, ang ating paniniwala ay ang Biblia. Kaya ang Biblia po ang ating sasangguniin kung sang-ayon ba ang Biblia na tayo ay tumangguni sa mga espiritista, albularyo o mananawa. Bakit po dapat nating sangguniin ang Biblia? Sapagkat ito po ang salita ng Diyos. No? Ito yung ating guide, ito yung ating gabay para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang hindi. So, ang sabi sa Hosea 4:6 ay nalilipo lang aking bayan dahil sa kawalan ng kaalaman. Salita ng Diyos. Mapanganib po na wala tayong alam sa salita ng Diyos, sa Biblia, sapagkat gagawin lamang tayong laruan ng demonyo, ng diablo at ng mga demonyo para mapatunod tayo sa kanilang kagustuhan. Kaya mahalaga po na tayo ay nagbabasa ng Bible, sapagkat kung tayo po ay walang alam sa Biblia ay maaari tayong mahulog sa mga bitag ng diablo, Satanas at ng diablo. Ang sabi po ng Biblia, sila po ay existent. Sila po ay umiiral. No? Hindi po sila kasang-isip kasi ang akala ng iba, ang diablo o si Satanas ay panakot lang sa bata para umuwi. No? Pero niyahalin tulad sa aswang. Ay, may aswang dyan, o kaya sa multo. May multo dyan, no? Akala nila panakot lang sa bata yan. But hindi nila alam na existent talaga si Satan at saka ang mga demons, no? At sila ay nagtatrabaho sa isipan ng mga tao na walang alam sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi doon sa Hosea 4:6, napapahamak ang aking bayan dahil sa kawalan ng kaalaman, no, sa kanyang salita. Akala natin dahil nakakatipid tayo, doon tayo nakakatipid, kaya sa mga espiritista, sa mga albularyo o mananawas tayo lumalapit para magpagamot. Oo nga po, totoo nga pong nakakatipid tayo dahil mas mura ang kanilang singil. Pero ang hindi po natin alam ay na-expose po tayo sa mga demonyo, sa mga activities ng mga demonyo. Tingnan nyo po sa makipagbukas kayo sa akin kung meron po kayong Biblia. Tingnan nyo po ang Gawa 16:16, no? Sa aklat po ng mga gawa sa Bagong Tipan ay ganito po ang sinasabi. Gawa 16:16. Isang araw nang kami papunta sa Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Makikita natin dito mga minamahal, yung isang bata na ginagamit ng mga maitim din ng buto, no? Na dahil pinagkakakitaan lang ng malaki yung bata, dahil ang bata ay nakakapanghula, no? Kaya pala nakakapanghula, ang sabi dito sa
ah, verse 16 ng chapter 16. Kaya pala siya nakakapanghula dahil sa masamang spirito. Sabi rito, kaya siya nakakapanghula. Marami, minsan bilib tayo sa mga manghuhula, mga mananawas, mga albularyo, mga espiritista dahil sa mga nakikita natin na nagagawa nila, no? Mga bagay na imposible, nagagawa nilang posible. Pero hindi natin alam na may puwersa sa likuran nila. At yung puwersa na nasa likod nila, na siyang kumikilos at gumagalaw para magawa nila yung isang bagay na yun na imposible, ay hindi puwersa ng Diyos, no? Ito ay puwersa ng demonyo. Kaya maliban na magbasa tayo ng Biblia, hindi natin yan madi-discern. Hindi natin yan mapagtatanto, no? So, nagpapagaling din ang mga demonyo, lalo na sa mga sakit na sila din ang nag-inflict, no? Sila rin yung may gawa para makuha yung pananampalataya ng isang tao. Sa gayon, magiging alipin ka na nila habang ikaw ay nabubuhay, sapagkat yung paniniwala mo ay naroon na. At hindi mo na paniniwalaan ang katotohanan. Meron pong katotohanan ang itinuturo ng Bible, at yun po ang ating hanapin, yung katotohanan itinuturo ng Biblia. Dahil kapag hindi mo po hinanap yan, ay maaari ka pong mapahama pag hindi mo hinanap yung katotohanan na tinuturo ng Bible. At nagpadaya ka na lamang sa iyong paningin, nagpadaya ka na lang sa iyong nakikita. Ganito po ang sinasabi ng ikalawang Thessalonica chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 hanggang 12, no? Sabi rito, chapter 2, verse 9, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Alam nyo, si Satanas ay may kapangyarihan gumawa ng lahat ng uri ng mapanlinlang na himala at kababalaghan. Nakakagawa din siya ng himala, nakakagawa din siya ng kababalaghan, kaya lang mapanlinlang, no? Hindi makatotohanan. Ito ay mapanlinlang. Bakit mapanlinlang? Sapagkat nais ni Satanas na makuha ang iyong pananampalataya. Nang sa gayon ay hindi ka na makawala sa kanya, no? Sabi dito, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hinayaan na ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. So ito po yung sinasabi ng Bible na scheme ni Satan para kunin yung ating atensyon, para kunin yung ating pananampalataya at mahulog ka sa kanyang bitag, no? Ayon sa Bible, ang turo po ng Biblia ay meron pong katotohanan na dapat nating hanapin. Meron pong katotohanan na dapat nating yakapin. Sabi dito sa verse 10, no? Ayaw nilang mahalin ang katotohanan eh. Yun ang dahilan kaya sila nadadaya, kaya sila nalilinlang ng kaaway. Sapagkat ayaw nilang tanggapin ang mahalin at tanggapin ang katotohanan. At hinayaan nila ang kanilang sarili na sila ay malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sila sa kasinungalingan. Sabi dito sa verse 11. Ang resulta nito sa verse 12, sabi dito, kapag ikaw ay naging biktima nito, naging biktima ka ng ikaw ay nalinlang, ikaw ay napunta sa maling paniniwala, sa kasinungalingan, sa halip na sa katotohanan, ang sabi dito sa verse 12,
parusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. So, ano po ang turo ng Biblia patungkol po dito sa pagsangguni sa mga espiritista, albularyo o mananawa? Dito po, kung halimbawa merong may sakit yung sino man, sabi sa Bible, no? Kung sino yung dapat nating lapitan. Itinuturo po ng Bible kung saan tayo dapat pumunta na hindi tayo mabibiktima ng mga demonyo at ng ni Satanas, no? Hindi tayo malinlang. Itinuro po sa atin ng Bible kung saan tayo dapat pumunta kapag tayo ay may sakit, may nararamdaman. Ang sabi po sa Santiago 5, ganito po, no? Santiago 5, chapter 5 ng aklat ni Santiago. Chapter 5 verse 14. Sabi rito ay ganito: may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon, at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng tao matuwid. So makikita natin dito, itinuturo sa atin ng Bible kung kanino tayo dapat lumapit pagka tayo ay may sakit. Hindi po sinabi dito na lumapit tayo sa mga espiritista, sa mga albularyo, o sa mga mananawa. Ang doon po tayo pinalalapit sa mga matatanda ng iglesia, matatanda sa iglesia. Yun po ang dapat nating ipatawag, at hindi yung mga albularyo o mananawas o espiritista, sapagkat ibang kapangyarihan po ang dumadaloy sa kanila, hindi po yan sa Panginoon. Dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 12, ganito po ang sinasabi ng Biblia: huwag makasusumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid sa mga pamahiin o engkantador o manggagaway. Yung manggagaway, yung mananawas, no? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, no? Talagang ayaw ng Panginoon Diyos na sumangguni tayo sa mga espiritista, albularyo o manggagaway. Kaya nga, kung sino man ang mga may sakit, sabi nga doon sa binasa natin kanina sa Santiago 5:14 hanggang 16, yung matatanda ng iglesia ang ating ipatawag, hindi yung mga espiritista, hindi yung mga albularyo o mananawa, sapagkat ibang espiritu po ang nasa kanila. So, hindi po lahat ng nagpapagaling ay sa Diyos. May kapangyarihan din ang diablong magpagaling. Yun nga lang, nakasanla na sa kanya ang paniniwala mo kapag napagaling ka. Humingi tayo sa Diyos ng discerning spirit para matukoy natin kung alin ang sa Diyos at kung alin ang sa diablo. Sapagkat ginagaya ng diablo ang mga ginagawa ng Diyos para dayain at lituhin ang mga tao, lalo na yung mga walang alam sa Bible, yung mga hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya
Maaari din po kayong sumangguni sa mga doktor. Ang mga doktor po ay hindi pinagbabawal sa Bible. Nag-aral po sila at pwede rin po silang gamitin ng Diyos para paghilingin tayo. Wala po kasing involved dyan na mga bagay na pang-spiritual, no? Yung sa kanila ay natural lang, natural method of ng pagpapagaling, no? Kaya ang doktor po ay hindi po ipinagbabawal ng Bible kasi wala naman pong involved dyan ng mga bulong-bulong, no? Hindi katulad nitong mga spiritista, albularyo, kaya mananawas, may mga bulong yan, no? At alam na natin kung kanino sila bumubulong. So, inuulit ko, kung may sakit ang sino man, huwag na huwag tayong sasangguni sa mga espiritista, sa mga albularyo o mananawas dahil na-expose tayo sa gawa ng kaaway, no? Hindi natin alam ang nasa likuran nila ay hindi naman ang Diyos, no? Sapagkat pinagbabawal nga ng Panginoon ito. Binasa natin kanina. So, ipatawag natin yung matatanda sa church, yung mga elder, yun ang utos ng Biblia, yun ang turo ng Bible. Patawag natin yung ating mga elder sa church at doon tayo magpa-pray over. At ang sabi rito sa Santiago 5:14 hanggang 16, tayo ay pagagalingin ng Panginoon. Kung tayo ay nagkasala, kasi ang karamihan sa mga sakit, mga minamahal, ay hindi lang naman natural o physical. Kadalasan meron niyang counterpart na spiritual, no? Spiritual problem. Sabi nga dun sa Santiago 5:14 hanggang 16, kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin ng Panginoon at siya ay ibabangon at pagagalingin. Sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid sa harapan ng Diyos, no? Hindi ho matuwid na hindi nagkakasala, hindi matuwid na pinawalang sala, no? Pinawalang sala ng Diyos, kaya siya naging matuwid sa paningin ng Panginoon. Siya ay pinapaging banal. Ito po, hindi po tinotolerate ng Bible yung pagsangguni sa mga espiritista, sa mga albularyo, o sa mga mananawas. Hindi po yan tinotolerate ng Biblia. Kaya wag po natin gawing practice yan sa buhay natin. Kung ayaw nating magalit sa atin ng Diyos, no? Nagagalit ang Diyos. Binasa ko na sa inyo kanina. Nagagalit ang Diyos sa Leviticus na tayo ay sumasangguni sa ganitong klase ng mga faith healer, no? Mga nagpapagaling. Dahil ang kapangyarihan o espiritu na nasa kanila na-expose tayo, pwede tayong mahawa, okay? Makontaminate. Kaya sa umagang ito, muli akong nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagsubaybay, panonood. Sana ay hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Huwag yung gusto lang natin, no? Hanapin natin yung kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos pagdating sa pagpapagaling? Merong mga nagpapagaling na isinasanla na yung kaluluwa natin sa demonyo, no? Hindi natin nalalaman yun sapagkat wala nga tayong alam sa salita ng Panginoon. Kaya mahalaga po na nagbabasa kayo ng Bible, no? Yun nga madalas ko sabihin, nakakalungkot, kumpleto na nagamit ang buong bahay, kumpleto sa mga kasangkapan, pero kahit sa Biblia wala, no? Hindi bali na wala kayong kasangkapan basta may Bible kayo sa bahay. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi yung mga kasangkapan, iiwanan nyo rin dito sa mundo pag namatay kayo no? Pero yung natututunan ninyo sa salita ng Diyos, yung natututunan ninyo sa Biblia, dadalhin niyo yan sa kabilang buhay, no? Yan ang mag-aatid sa inyo sa tahanan ng Panginoon, sa buhay na walang hanggan.
Kaya magandang umaga po muli. Sumayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon.